Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit. The Book of Psalm, chapter 112, verses 1 to 4. Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Titingnan po natin ngayon yung purpose ng Lord kung bakit gusto niyang magkaroon ng pamilya. Ano po? Kasi po ang Diyos po, binibless niya po ang henerasyon. Ibig sabihin, pwede namang likain ng Diyos instantly ang lahat ng populasyon na nakikita natin ngayon. Ano po? Pero bakit po pinagkatiwala niya po yung pagpaparami sa tao? Kasi gusto ng Diyos na may mga mangunguna. At yung mga mangunguna ay yung mga taong gumagalang at may takot sa Kanya. Kaya mapapansin niyo po sa pag-aaral natin about marriage, ano po, ang purpose talaga ng marriage ay makabuo ng pamilya. At sa pamamagitan po nun, ay maipapalaganap po ang knowledge of God at i-bless ng Diyos ang henerasyon na yon. Ngayon, kailangan po ang isang pamilya po ay sumusunod sa pamantayan ng Biblia. Mababasa po natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3 na kung saan po ang order nun. Si Jesus po muna, yung ama, yung ina, and then yung mga anak. Yun po yung healthy na design nyo ng family. Ano po? At kung babasahin nyo po yung Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, ay tinuturuan po tayo ng Biblia kung paano magkaroon ng maayos na pagpapalaki sa ating mga anak. At alam niyo po, may tatlong bagay po akong isi-share sa inyo na sikreto po ng maayos na pamilya. Unang-una po, yung tinatawag na security. Kailangan hanapin natin yung security natin sa buhay, hindi sa kayamanan, hindi sa mga ari-arian, kundi sa Diyos. Kaya totoo po yung sinasabi ng Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, we labor in vain. Kailangan po Diyos ang pundasyon ng pamilya at ang security na meron po tayo sa buhay na ito ay yung relasyon natin sa Diyos. Kaya palakihin po ninyo yung inyong pamilya na may takot sa Diyos. Dalhin po ninyo sa simbahan upang matuto po ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, gawin po ninyong pangunahin ang Diyos sa lahat ng inyong ginagawa sa inyo pong pamilya. Ngayon, pangalawang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo ay yung pong everyone is essential. Sa family po, dapat lahat ay accepted, lahat ay importante, lahat ay binavalue at nirirespeto. Walang naiiwanan, walang hindi pinapansin. Pantay-pantay po dapat. Ano po? Pangatlo, kailangan po sa pagdating sa pagbubuo ng pamilya, maghahari dapat po yung pag-ibig. At katulad po ng relasyon ng mag-asawa, ganun din po sa inyo pong mga anak. I-practice po ninyo yung tatlong letter T, yung talk, time, and touch. Ano po? Mahalaga yung lagi kayong nag-uusap, may panahon kayo sa isa't isa, at kailangan minsan meron pong affirmation o yung tinatawag na encouragement na maririnig po sa inyo yung inyong mga anak. Ngayon, mahalaga po yung care before discipline. Minsan, disiplina lang tayo ng disiplina sa ating mga anak. Hindi naman natin sila minahal. Alam niyo po, pag minahal niyo ang inyong mga anak, madali po silang disiplinahin. Ano po? At sa pagdidisiplina, huwag pong masyadong maluwag. Huwag din masyadong masikip. Kailangan po balanse ang inyong pagdidisiplina sa inyong mga anak upang huwag nyo silang mailayo sa inyo or maitaboy. Panghuli po, lagi kayo dapat nagsasama-sama. Kung magkalayo man kayo, kailangan ay lagi pa rin kayong
nag-uusap. Hindi hadlang yung distansya. Hanggat maaari, kayo po ay magkaroon ng mga pagtitipon, celebrate together, i-celebrate nyo po yung tagumpay ng bawat isa. Ganon din naman, pagka may mga problema, magsama-sama po kayo. Po. At alam niyo po, ang resulta po ng maayos na pamilya, ang sabi ng Biblia sa Psalm 112 verse 2, ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati ang mga angkan ay may pagpapala. At ang sabi sa verse 3, magiging sagana ang inyong tahanan at ang pagpapala ng Diyos sa inyo pong buhay at sa inyong mga anak ay walang katapusan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa purpose of marriage, ang family. Naintindihan namin ngayon na kaya mo pala ginusto at pinahintulutan ang tao ang magparami ng sangkatauhan dahil gusto mong may mga mangungunang mga tao may paggalang sa iyo at sumusunod sa iyo. At ang bawat pamilya na may takot sa iyo, Panginoon, ay iyo pong ibibless. Sila po ay pupunuin mo ng kasaganaan. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.